Hola, shalom mga kapatid, and welcome once again. Para sa kapurihan ng Panginoong Diyos, tayo ay patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita in a practical way. Mga kapatid, ang ating pag-usapan yun ay beware of fault finding. Naranasan mo na bang mapuna o makorek o ma-rebuke ng ibang tao sa mga mali mong ginagawa or gawain? Ano ang iyong naging feeling? Hindi ba't masakit ang mapuna at makorek o ma-rebuke ng ating kapwa? Napakasakit mga kapatid yung tayo po ay mapagsabihan sa mga mali nating ginagawa. Lalo na kapag yung taong mag-asalita ay hindi naman natin ka-close. Kaya minsan ang sinasabi natin doon sa mga taong nagkukorek sa atin, kung makapagsalita ka, wagas. Feeling mo naman super close tayo. At minsan sinasabi naman ng iba sa atin, lalo na yung medyo matigas yung mga kalooban, excuse me, mind your own business, buhay ko ito, malaya akong gawin kung anong gusto kong gawin, wala kang pakialam, dahil hindi naman kita inaagrabyado at hindi ko pinapakialaman yung buhay mo. O diba, maraming mga ganyan. Baka naka-encounter ka na ng mga ganyan yung reaction kapag kinukorek mo sila. On the other hand mga kapatid, naranasan mo rin ba na instead na ikaw yung kinukorek, ikaw ngayon yung nagkukorek sa mali ng ibang tao? Ba, mas matindi ito, mas mabigat ito. Kung yung taong kinukorek mo, nasasaktan, kapag ikaw naman yung nagkukorek, alam ba ninyo mga kapatid? Maniwala ka sa akin. It takes a lot of courage to point out someone or somebody's fault. Kinakailangan buwang loob mo. Kinakailangan makapal ang face mo para i-point out ang mali ng iyong kapwa o ang mali ng ibang tao. Kasi kung hindi buong loob mo, mga kapatid, huwag ka nang magsalita, manahimik ka na lang. Dahil kapag sinabihan ka ng mind your own business, nako, baka hindi ka makatulog at mag-away pa kayong dalawa. Baka mamaya may post pa yan sa Facebook at mag-trending pa ang post mo and marami pang mga makikisawsaw. Kaya ang tanong mga kapatid, may mali ba sa pagpupuna ng mali unang puwing sa mukha o sa mata ng iyong kapwa? Ang sagot ay simpleng oo at hindi. So linawin natin yung bagay na yan. Pero bago ang lahat, basahin ko muna sa inyo ang ating talata para sa ating practical na pag-aaral sa ngayon. Matthew chapter 7 verse 3 hanggang 5. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Amen. So in short mga kapatid, kung pag dinilay-nilayan natin ang talatang ito, ang masasabi po natin ay walang mali sa pagpupuna ng dumi o kamalian sa buhay ng ating kapwa. Lalo na kapag maganda naman ang ating motibo o intensyon sa pagpupuna ng mga bagay na dapat na ayusin sa kanilang buhay. Lalo na kung sigurado tayong wala rin namang dumi o puwing na kinakailangang linisin sa ating sarili. Kasi napaka-illogical naman mga kapatid na sinasabi mo sa iyong kapwa, oh may dumi sa iyong mata, may dumi sa iyong mukha, pero mas malaki pala yung dumi sa ating mata o sa ating mukha. Napaka-illogical na tayo, magaling tayong pumuna ng puwing ng ating kapwa, subalit kapag tayo na ang pinupuna, napaka-close-minded natin and feeling natin perfect na tayo. Tapos magagalit tayo kapag tayo naman ang pinuna nila sa dumi na kanilang nakikita sa ating buhay. But honestly speaking, maraming ganyang tao. Pupunayin kanila ng pupunayin kapag ikaw naman ang mayroong nakita sa kanila, sarado ang kanilang isipan sa mga sasabihin mong pagtutuwid. Now, sabi nga natin kasabihan, linisin mo muna ang iyong bakuran bago mo linisin ang bakuran ng iyong kapitbahay, or bago mo sabihin sa iyong kapitbahay na ang dumi naman ng paligid ninyo, maglinis ka naman. So make sure na malinis din ang iyong bakuran.
So in short mga kapatid, bago mo sabihin sa iyong kapwa na kasalanan yung ginagawa mo o mali yung ginagawa mo, make sure na wala kang ginagawang kamalian, kasalanan sa buhay mo. Kasi baka naman mga kapatid, mas matindi pa yung dumi na kinakailangan mong linisin sa iyong sarili. Baka naman pinupuna mo yung kasalanan ng kapwa mo, mas matindi naman pala yung kasalanan na ginagawa mo. Baka sinasabihan mo kapwa mo, oy, babaero ka. Di naman ka naman galing, itigil mo, kasalanan yan. O hindi ka nga ng bababae, yan pala, nalalaki ka naman. Joke lang ha, pero may mga ganyan. Kaya mula dito sa tinuturo ng Panginoong Hesukristo, ito ang ilan sa mga palaalang ating dapat na matutunan sa Matthew chapter 7 verse 3 hanggang 5. Lalo na kung maganda talaga yung ating intensyon o hangarin. So, take note of these things. Number 1, bago mo punayin ang dumi o ang kasalanan ng iyong kapwa, make sure nakaligo ka na. Diba? Mukhang ibang version yun na. Hindi, syempre, ang ibig sabihin mga kapatid, kapag nakaligo ka na, ibig sabihin, nilinis mo na yung sarili mo. Kaya kapag malinis ka na, madali nang magsabi na, kapatid, baka po pwede mo namang ayusin to, linisin natin yung dumi o itigil mo na yung kasalanan ginagawa mo kasi hindi siya maganda. Ganon lang yun. Kaya maligo ka muna bago mo punayin yung dumi ng yung kapwa. Para pag tinignan ka niya, mula sa iyong bumbunan hanggang sa iyong talampakan, aba, flawless, malinis. Sige kapatid, ano ba yung dapat na linisin ko sa aking mukha? Pangalawa, lagi mong unang linisin ang iyong dumi o ang iyong kasalanan bago mo sabihan ang iyong kapwa na linisin niya ang kanyang dumi or iwanan niya na ang kasalanan na kanyang ginagawa. Pangatlo, kung talagang nais mong matulungan ng iyong kapwa na maging malinis siya o malinis yung dumi o puwing sa kanyang mata o mukha, dapat maayos ka na at malinis ka na talaga. Sabi nga natin kasabihan, experience is the best teacher. So kapag pinagdaanan mo na yan at naiayos mo na yung mga dumi sa iyong mukha, sa iyong katawan, yung puwing sa iyong mata, then by your experience, you can tell your neighbor, bro or sis, alam mo, pinagdaanan ko rin yan. Yan din yung kasalanan na aking ginawa noon. Yan yung dumi na nagbigay dungis sa aking pagkatao. Pero salamat sa Diyos na naalpasan ko rin yan. Naiwan ko rin yan. Ay suko ko sa Panginoong Diyos. At ngayon ito ako. Sa biyaya ng Panginoong Kristo, nilinis niya ako. Kaya I encourage you. Iwanan mo na yung dumi na yan. Linisin mo yung dumi na yan sa iyong mukha, sa iyong buhay. Yung kasalanan na yan, iwanan mo na yan. So kasi kapag pinagdaanan mo, madaling sabihin, like for me mga kapatid, dati ako naging snatcher no aking high school days. So kapag meron akong nakausap na yan yung kanyang pinagdaanan, so pwede kong sabihin na magnanakaw din ako dati. So alam ko yung ganyang gawain and kaya mo ring iwanan yan. Diba? Dapat maging malinis muna. Mag-graduate ka muna sa puwing na yan, sa dumi na yan. Kasi ang hirap nung gusto mo mawala yung puwing sa mata ng iyong kapwa. Ang laki naman ng troso na nakabalagbag sa iyong mga mata. And number 4, kung magaling lang tayong magpuna sa ating kapwa sa mali ng ibang tao, pero ayaw nating napupuna tayo sa ating mga mali o sa ating dumi o sa kasalanan na ating nagagawa, tayo na po ang tinatawag ng Panginoong Kristo na hipokrito. Mga taong mapagpaimbabaw. Sa modern term natin, ito yung mga taong plastic. Feeling nila perfect sila at hindi sila nagkakamali at yung kapwa lang nila ang merong fault. Mga feeling righteous, ika nga. So kapag kaganyang uri ka ng tao, I tell you by the authority of the word of the Lord Jesus Christ, you have no right to point out the fault of your brother or sister. Pero kapag malinis ka na, maayos ka na, tapos ka na dyan, pinagdaanan mo na yan, then, hindi naman pinagbabawal ng salita ng Diyos na huwag mong punayin yung mali ng yung kapwa. Kasi nga, kapag pinuna mo yung mali ng yung kapwa, that means you are concerned sa kanila at gusto mo mapayos yung kanilang buhay. But, ang pakiusap lang natin, make sure na okay ka na. Kasi kung hindi, may boomerang effect yung pagkukorek at pag-point out natin ang fault sa ating kapwa. Baka mas masaul pa tayo sa kanilang
ginagawa. Remember this mga kapatid, when you are already clean, it is very encouraging to invite somebody to be clean also, to clean the mess in their lives. So ito po again, si Paso Aris, nag-aatid sa inyo ng simpleng mensahe mula sa salita ng Diyos. May the Lord be exalted and be glorified sa pag-aaral natin. And please, don't forget to share. Naway mas marami pa tayong mga kababayan ang ma-reach out ng ating mga simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pakiclick lang ang share button below of this video. Nang sa ganon, po pwede ito mapanood ng inyong mga kaibigan sa inyong Facebook timeline. Again, from the bottom of my heart, mula dito sa beautiful land of God, the beautiful land of Israel, the land of promise, I am sending my love and kisses to you all mga kapatid. See you again bukas.